Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking devotion. Ah, ating punta tala ating ito ang huling araw or huling part ng Teach Us to Number Our Days, and ang topic natin sa araw na 'to ay The Terrifying Truth. Sabi sa sabi sa talatang Romans chapter 14 verse 12, sabi dito, "Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos." So, ibig sabihin parang dito sinasabi yung, paghuhukom. Ano, na sinasabi dito na bawat isa sa atin, lahat tayo, lahat ng tao sa mundo ay magbibigay sulit sa Panginoon. Ah, kumbaga mag-aano tayo, puwedeng sabihin na magsusulit tayo sa Panginoon, parang gano'n, na darating yung araw na na u na yung araw ng paghuhukom, na kung saan ay kumbaga i-e-evaluate yung mga bagay na nagawa natin dito sa lupa, 'no. So, mangyayari yun, na sasabihin na kung literal na sasabihin ng ating Panginoon na naging mabait ba tayo sa lupa, naging masamang tao ba tayo. So, ayun, sinasabi dito na bawat isa sa atin, na lahat ng tao ay darating sa panahon na yun, ano, na magsusulit tayo sa Panginoon, sa Panginoon natin. So, sa unang teaching ang sabi, we will give an account for what we do in our lifetime. So, lahat ng kabuuan ng buhay natin, lahat ng nangyari sa buhay natin, or kung anong klaseng buhay ang ginawa natin sa mundong ito, ay magiging responsibilidad natin, 'no. So parang nakakapanindig, ano, kumbaga parang nakakaalarma na lahat, as in lahat, kung paano ka nabuhay sa mundo, kung naging masama ka, kung naging mabuti ka, kung naging mapagbigay ka, kung naging madamot ka, lahat 'yun ay pananagutan natin sa Panginoon. Kumbaga responsibilidad natin 'yun sa Panginoon. Ano, na parang sinasabi na ano, na kumbaga kumbaga, parang puwede nating sabihin na na 'di ba na parang 'yun yung na magte-take account tayo dun, na kumbaga siguro 'yun nga, responsibilidad natin lahat ng mga pinaggagawa natin sa mundo nung tayo nabubuhay pa, as in lahat-lahat, ano. So, sa ikalawang application at sa ikalawang teaching ang sabi, we will give an account for what we do daily. So, siyempre yung buhay natin, para masabi natin yung buhay natin na naging mabait tayo, naging mabuti tayo, naging mabuting Kristiyano tayo, siyempre ang malalaman natin 'yan doon sa pang-araw-araw, ano. So, ibig sabihin, araw-araw daw, so mas lumiit, ano, mas lumiit na araw-araw, lahat ng pinaggagawa natin araw-araw ay responsibilidad natin, ay kumbaga yun yung itetest ng Panginoon sa atin, yun yung pagsusulit natin sa Panginoon, na yung mga ginawa mo sa pang-araw-araw, lahat, as in talagang as in gano'ng kadetalyado, na yung ginawa mo lahat yung lahat ng araw na in-stay mo dito sa mundo, ay yung lahat ng ginawa mo sa araw na yun ay talagang titingnan ng Panginoon, ay talagang susuriin ng Panginoon. Tapos, lahat yun ay ano tayo, ay responsable tayo. Kumbaga kumbaga yun ang tulad ng sabi ko kanina, kung sa araw na 'to, mabait ka, kung sa araw na ito nagdamot ka, kung sa araw na ito, nanakit ka. So ayun, responsibilidad natin yun sa harap ng Panginoon, ano. Kumbaga alam ng Panginoon yun, may listahan ng Panginoon dun, and dapat tayong managot sa lahat ng kasamaan o kabutihan na ginawa natin sa pang-araw-araw. Sa ikatlong teaching ang sabi, we will give an account for every word we have spoken. So, mas lalong lumiit na naman, sabi dito, lahat daw tayo ay responsable sa bawat salitang binitawan natin sa
sa mundong ito, kumbaga sa buhay natin. So, siyempre kapag daw nagsalita tayo, kunyari kapag nagsalita tayo ng kabalbalan or nagsalita tayo ng walang kabuluhang bagay or na nanlait ang kapwa, gano'n. So, lahat daw yun, walang kawala sa Panginoon, na lahat talaga, lahat ng ultimo word by word, ultimo bawat salitang lumabas sa bibig mo, sinasabi dito na kailangan nating panagutan yun, responsable tayo dun. Kumbaga, pagdating ng panahon, ganong kalupit ganong kalala or kagaling ang ating Panginoon talagang pag dumating yung panahon ng pagsusulit or pag dumating yung panahon ng paghuhukom, lahat, as in lahat, ultimo word by word, ultimo lahat ng salita na lumabas sa bibig mo ay i-check ng Panginoon, parang gano'n. At dapat maging responsable tayo do'n. Kumbaga, obligasyon natin panagutan 'yun kung ano may sinabi natin. Kung nagsabi tayo ng maganda sa kapwa, edi mabuti. Pero kung sa mga araw na or sa mga time na nagsabi tayo ng hindi maganda sa kapwa, so 'yun, kailangan natin panagutan 'yun sa Lord. Kumbaga, nakalista sa kanya 'yun. Wala tayong kawala, ano. So sa unang application ang sabi, avoid detours. So sinabing avoid detours ay ano daw, iwasan yung mga kumbaga iwasan natin yung mga distractions sa buhay na alam naman natin na mayroon tayong mission sa buhay na gumawa ng mabuti, gano'n, maging mabait, gano'n, and or maging sumunod sa Diyos. So, dapat iwasan natin yung mga detours, no? Iwasan natin yung mga distraction na pumipigil para mabuhay tayo ng alang-alang sa Panginoon, no? Nang mabuhay tayo ng tama na sinusunod ng Panginoon. So, dapat iwasan natin yung mga bagay na yun, kung ano man yun. Pwedeng sabihin natin sa paghilata or paggawa ng walang kabuluhang bagay, gano'n. Kasi ikalawang application ang sabi, accomplish God daily task. So, sinasabi dito na sa mundo daw, sa buhay daw, araw-araw tayong may task. Araw-araw na may binigay na mission sa pang-araw-araw na buhay na dumadating sa atin. May araw-araw din na mission si Lord na binigay sa atin, no? So, ang atin lang dapat malaman natin, tayo mismo ang umalam kung ano yung mission na yun, no? So, kung nasa bahay ka, may mission ka. Kung teacher ka, may mission ka. Kung engineer ka, may mission ka. Kung architecture ka, may mission ka. Kung business ka, kung nagbi-business ka, may mission ka. So, sa pang-araw-araw na buhay, merong tayong karampatan na mission na ibinigay ang Panginoon sa atin, no? Maaring sa bahay may mission ka, sa church may mission ka, sa araw na ito sa kalye may mission ka, sa araw na ito sa labas ng bahay may mission ka. So ganoon, ano. So yun lang. Yun dapat daw na alamin natin ang mission natin. Sa pagising natin sa araw, dapat malaman natin, tayo mismo ang umalam kung ano yung mission natin sa araw na to. Ganun. Ikatlong application na sabi, articulate only the things that bless others. So yun lang. Kung kumbaga parang sinasabi dito na sabihin mo or magsalita ka lang or sabihin mo lang yung mga kumbaga ipahayag mo lang yung mga salitang makaka-bless sa ibang tao. Kung wala kang parang sinasabi na kung wala kang sasabihin maganda, huwag ka na magsalita. Kasi nga 'di ba, sa tulad ng sabi ko kanina, na lahat daw ng sinabi nating salita ay i-check ng Panginoon, ano. So ayun, kaya sabi dito, kung wala kang sasabihin maganda, huwag ka nang magsalita. Huwag mo nang sabihin. Kung magsisinungaling ka lang, huwag mo nang sabihin. Kung walang kabuluhan yung sasabihin mo, huwag mo na lang sabihin, ano. So yun daw, sabi, articulate only the things that bless others. So kumbaga dapat yung mga word, maging maingat tayo sa mga salitang bibitawan natin, no? Kumbaga maging yung mga word lang na isalita natin ay yung mga makakatulong sa iba. Marahil pwede tayong mampuri, gano'n, or mag-share ng word of God, parang gano'n.
basta yun, dapat daw kung wala kang sabihing maganda, wag mo na lang sabihin. Kung walang kabuluhan yung sasabihin mo, wag mo na lang sabihin. Kasi palagi tandaan natin na lahat ng salitang lalabas sa bibig natin, lahat ng salitang bibitawan natin ay responsibilidad natin sa harap ng Panginoon. So, kumbaga i-check it ng Panginoon yun, nakalista sa Lord yun. So, ayun, dapat yung mga salitang lalabas lang sa bibig natin ay mga puro kabutihan lamang or may magandang intention lamang, walang iba. So, ayun, ito na po ang katapusan ng aking daily devotion. Medyo napahaba. Napakarami ko pong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po and glory to God.